Welcome to Kalusugan Tips Channel. Our topic for today, 8 paraan para gumaling sa diabetes. Excited na ba kayo? Pero bago ang lahat, disclaimer, hindi po namin mapapalitan ang payo ng doktor. Mas mainam kung kayo po ay may karamdaman o nararamdaman, kayo po ay kumonsulta sa inyong doktor. Siyempre bago ang lahat, for topic request and shoutout request, maaari kayong mag-like, subscribe, and comment. Tara, tuloy na tayo sa ating number 1. Tip number 1. Sundin ang tamang diet. Piliin ang whole grains, gulay, prutas, lean protein at syempre, ang mga healthy fats. Ang balanced na diet ay nakakatulong pabagalin ang pagtaas ng blood sugar. So, ito ang kailangan mong gawin. Yung tipong kailangan nakamonitor ka sa iyong mga pagkain. So, dapat balancing-balanse ang iyong kinakain at syempre, hindi lang basta healthy. Kailangan meron ka ring disiplina na maiwasan yung mga bagay na bawal sa iyo. Iwasan ang mga sobrang processed foods, matatamis at sugary drinks. Ang mga ito kasi ay nagpapataas agad ng blood sugar at nagpapahirap sa pancreas. At syempre, importante na bago mo masimulan ang lahat ng mga meal prep, lahat ng mga pagpe-prepare mo ng mga pagkain, maganda kung meron ka ring meal plan. Magplano ng meals at portion control para tuloy-tuloy ang stable blood sugar sa buong araw. Kasi kunwari, dumating ka sa point na ready ka na, gusto mo nang gawin. O sige, kakain na ako ng healthy. Yun nga lang, from time to time, hindi natin may iwasan, tao lang din naman tayo. Kung hindi ka makakapag-meal prep or hindi ka makakapag-prepare ng iyong pagkain, meron kang chance na kumain ng mga bagay na hindi dapat. Bakit? Kunwari, gutom ka na. Gusto mo nang kumain. Kaso, hindi na nakaredy yung pagkain or hindi ka pa nakapamili. Ang tendency niyan ay bibili ka. And minsan, ang bibilin mo yung bawal pa sa'yo. Fast food, mga maaalat, matatamis, at mga bagay na hindi naman talaga malusog at hindi healthy. So, importante na ikaw ay magplano ng iyong mga pagkain para tanda mo rin kung kailan ka mamimili at kung kailan ka mauubusan. Importante na planuhin ang lahat bago simulan. Sa ating number 2, regular na mag-ehersisyo o mag-exercise. Kahit brisk walking. Ang brisk walking po, yan yung medyo mabilis na lakad. So kahit 30 minutes bawat araw, malaking tulong para magamit ng cells ang glucose bilang energy. So mababurn niya kung ano man yung mga sugar or yung mga glucose na nasa katawan mo. Nakakatulong din kasi yun para ma-manage yung iyong timbang, ang iyong weight. At nakakapagpabuti ng insulin sensitivity. So, ang simpleng paglalakad po, yan ay malaking tulong na. Lalo na kung araw-araw. Kaya wag na wag niyong mamaliitin. Kung kayo naman po, kunwari, nasa loob ng bahay, work from home, kayo ay may mga inaalagaang bata, pero wala na kayong masyadong oras para maglakad-lakad, maghanap po kayo ng mga alternatibo na pwede nyong gawin kung hindi kayo maaring lumabas para maglakad, pero may oras para mag-ehersisyo. Baka merong alternative doon sa brisk walking. Ayan, so pwede rin kasing strength training tulad nga kanina no, nabanggit natin, alternative strength training na 2 hanggang 3 beses sa isang linggo para sa mas maraming muscle at mas mabilis ang metabolism. Sa pagkakaalam nyo po, no, sa kadalasang mga nire-research natin, sa pagkakaalam ko, napakalaking bagay talaga na ma-develop ang mga muscle natin para tayo ay makapagbalanse ng ating sugar. Kasi ilan po ang muscle sa tumutulong na i-burn yung mga fats na nagiging na nagkokos yan ng ilan sa mga komplikasyon sa ating katawan. Nagbo-burn yan ng energy, yung mga excess energy, yung mga sugar, yung mga sucrose, fructose, at kung ano pang klaseng sugar sa ating katawan.
ito yan sa mga pwede para talaga namang mabalanse at mapabuti at mapaganda ang sistema ng ating kalusugan. Sa ating tip number 3, magbawas ng timbang kung overweight. Okay, kung overweight lamang kahit maliit na bawas ng timbang, kahit 5 to 10% lang, ay malaking epekto na sa blood sugar control. Iwasan po natin yung crash diet na tinatawag, no? Kasi madalas, yung mga ganyang klaseng pagda-diet ay hindi rin consistent. Yung iba kasing ginagawa, hindi kakain, diet ako. Siguro para makapagpapayat ako, kailangan hindi muna ako kumain. Yes, hindi ka muna kakain, tapos papayat ka. Pero hindi mo siya magagawa consistently. Babalik at babalik ka rin dun sa dati mong ginagawa. Kailangan ang gagawin mo rito ay yung mga bagay na talaga namang magagawa mo araw-araw. At syempre, mas kaunting fat tissue, mas epektibo ang katawan sa paggamit ng insulin. Tulad na nabanggit kanina, magbawas ng 5 to 10% ng timbang kung ikaw ay overweight. Targetin ang gradual at sustainable weight loss sa pamamagitan ng tamang pagkain at regular na exercise. Yan yung nabanggit natin kanina at napag-usapan dahil hindi naman pwedeng hindi kakain, no? Ilang araw po ba ang kakayahan ng isang tao na hindi kumain para lang makapagpapayat or para lang magbawas ng timbang? Hindi naman pwede yun. Siyempre, kailangan meron tayong balancing paraan ng pagdadiet at pinakamaayos na paraan ay siyempre planuhin ang meal plan tulad ng napag-usapan natin kanina sa isang tip number 1 at siyempre ang regular na exercise. So para naman sa ating tip number 4, uminom ng gamot ayon sa reseta. Eto na, marami nagagawa yung healthy na food. Maraming nakakagawa din ng exercise. Ang minsan kadalasan nga lang na nagiging situation or problema yung pag-inom ng gamot ayon sa reseta. Kadalasan kasi may kaugalian ng mga Pilipino na ang kailangan bilhin, kunwari ay 30 capsules o 30 pieces. Sige, bibiling ko muna yung 15 o yung 15 pieces. Tapos pag medyo okay na ako, yung pakiramdam ko, hindi ko naiinumin lahat. Hindi na ako bibili ulit. Nako, kailangan po inumin ang gamot ayon sa reseta. Kung nirekomenda ng doktor ang oral medications o insulin, wag basta itigil kahit bumaba na ang blood sugar. Ang gamot ay tumutulong para mabalanse or mapanatiling stable ang blood sugar at maiwasan ang komplikasyon. At syempre, regular na check-up or check ng levels at adjustments ng gamot ang susi para safe ang pagkokontrol. Ang gagawin kasi ng mga gamot na yan ay hindi naman pagagalingin agad, bagkus kokontrolin at babalansehin ang iyong blood sugar. Okay? So sa ating number 5, pag-uusapan natin mamaya, pero bago ang lahat, kung kailangan mo ng pera pampagamot, ano pang iniintay? Mag-apply na sa Finbro. Mabilis lang mag-apply at mabilis rin ma-approve. Mababa pa ang interes. Kaya, ano pang iniintay? Click the link on our description box to apply. Mag-Finbro na. Sa ating tip number 5, regular na mag-monitor ng blood sugar. Mahalaga ang self-monitoring para malaman kung epektibo ang diet, exercise, at gamot. Nakakatulong ito para maagapan, no? Yung tipong maaga pa lang, hindi na kayo magmamadali or hindi kayo matataranta kung anong mangyayari kapag biglang tumaas ang iyong ang iyong blood sugar or biglang bumaba. Okay? So, yan kasi ang kadalasang nagdudulot ng problema. Kailangan maagapan agad para hindi yung basta-basta huhulaan mo lang kung mataas yung blood sugar ko ngayon, mababa siya. So, kailangan regular na pag-check up or pag-check. Kasi ito lang ang pwede nating gawin para maibsan natin ang mga mas malalang sitwasyon or mas malalang pangyayari na possible makadamage sa iyong kalusugan. So, ang pinaka-effective dyan ay gumamit ng glucometer sa bahay o magpa-check up sa klinika ayon sa schedule ng doktor. Pero sa panahon ngayon, napakadami na paraan para ma-check at ma-monitor ang ating blood sugar on a daily basis. So, meron na tayong mga
device or meron na tayong mga medical tools na makakatulong sa atin para ma-monitor ang ating blood sugar. At syempre, importante na pag na-monitor ang blood sugar ay kumonsulta syempre sa doktor. Sayang naman kung minonitor mo na yung blood sugar mo, hindi mo naman hihingin ang reseta o ang tulong ng doktor. So sa ating number 6, kontrolin ang stress. Naku, syempre very challenging ito, no? Kasi ang stress madalas nasa paligid na yan. Stress sa traffic, stress sa trabaho, stress sa mga bagay na hindi pa nangyayari, stress sa environment. Ang stress talaga kasi ang nagpapataas ng cortisol na pwedeng magpataas ng blood sugar kahit hindi ka kumakain. Gutom ka or hindi ka masyado kumain, pero marami kang iniisip na problema, marami kang bagay na ini-stress mo yung sarili mo kahit hindi mo naman kontrolado. Tataas ang iyong cortisol, which is ang tinatawag na stress hormone, at makakapagpataas yan ng iyong blood sugar. So, subukan ng deep breathing, lalim ng paghinga, inhale, exhale. Pwede rin po kayo mag-yoga, meditation, o simpleng pahinga araw-araw. So, mas relax ang katawan, mas stable ang hormones, at mas madali, syempre, makontrol ang blood sugar. Para sa ating number 7, nakontrol mo na yung blood sugar mo sa pamamagitan ng diet, ng exercise. Eto dapat, hindi ka rin dito magmimintis. Matulog ng sapat. Ang kakulangan ng tulog ay nakakaapekto sa insulin sensitivity at nagdudulot din ng cravings na matatamis sa matatamis. Targetin ang 7 to 9 hours na tulog kada gabi. Alam ko naman na marami din dito ang mga ating nakikinig or yung ating mga viewers na ang kanilang hanap buhay ay baliktad sa oras na kung ano ang nakasanayan. Kaya ang ending, baliktad ang tulog, baliktad ang gising. Nonetheless, kailangan as much as possible, matarget po ninyo or magawa ninyong makatulog ng 7 to 9 hours. Okay? So, maaaring kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang call center or BPO at baliktad ang iyong oras dahil sa trabaho, regardless kung gabi or araw, importante makatulog ka ng 7 to 9 hours. Pero kung pwede kang matulog ng gabi, mas mabuti. Ang consistent sleep schedule kasi ay tumutulong sa long-term blood sugar stability. Sayang naman kung nagagawa mo na halos lahat pero lagi ka naman puyat. Hindi lang kasi ang ating blood sugar ang naapektuhan niyan, kundi napakaraming bagay. Sa ating number 8, last but not the least, ito ang kadalasang alam na nga ng tao pero nahihirapan gawin. Ano po yun? Yun ay ang iwasan ang paninigarilyo at labis na alak. Ang paninigarilyo at sobra sa alkohol ay nakakasira ng blood vessels at nakakaapekto ito sa pagkontrol ng iyong asukal, ng iyong sugar. Ano ang pwedeng gawin? Number 1, tumigil. Kung maaaring tumigil, mas maganda. Pero kung hindi kayang tigilan, importante na bawasan ang bisyo para hindi lumala ang kondisyon. Ang healthy lifestyle plus healthy modifications ay mas epektibo kaysa puro gamot lang. Kaya sabi nga nila hanggat kayang gamutin sa pamamaraan na hindi ka iinom ng gamot, maganda at mainam na yun ang maging approach muna. Pero pag talagang wala nang ibang choice at kailangan na talaga ng agarang lunas at mabilis ang pag-epekto, kailangan talaga na uminom din ng gamot. Pero para maiwasan ito at magkaroon ng mas masaya at mas masaganang pamumuhay, magkaroon ng mas matiwasay at malakas na pangangatawan, kung ano ang bawal at masama, dapat nang iwasan tulad ng paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak. Muli, maraming salamat sa patuloy na pakikinig at pagsuporta sa aming channel. Naway nakakatulong din kami at nakakapagbigay kami sa inyo ng impormasyon na kailangan ninyo sa inyong mga suliranin. For topic request and shoutout request, maaari po kayo mag-like, mag-subscribe, at syempre mag-comment ng kung anong mga topic ang gusto nyong mapag-usapan. At syempre kung gusto magpa-shoutout, huwag pong mahihiyang i-comment ang inyong message sa amin. Muli,
patuloy kaming gumagawa ng ganitong videos para makatulong sa maraming tao. Ito ang ilan sa mga bagay na pwede naming maitulong sa iyo. Mahilig ka ba mag-travel? Mag-Klook na. Get 45% off sa Klook Pass. Sa Boracay, one pass for multiple attractions. Once again, maraming salamat at magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos.